Ganun. Ayaw po yung po at manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito na binigay mo po sa amin. Salamat po sa mga anak mo na nagbibigay sa iyo ng time, nagpapagal. Hinihiling ko po Panginoon na sa araw, sa oras na to, sa lahat po ng aming gagawin pag-uusapan, wala po pang may tataas, hindi ang pangalan po namin ng Panginoon Jesus. Samahan po kami Panginoon, ng Banal na Espiritu, at patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Purihin ka sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede ba palang pangalan sa Lord? Tapos makikis bump ko naman yung mukha na mukha ng mata mo. Cute-cute ko. Ganda-ganda, bogey-bogey. Okay, sige. Ganito. Bago tayo mag-start, gusto ko lang mag-survey kung how many of you na nandito tumaras na sa isang competition. O for example, sino rito nilaban na sa volleyball? Sa kamay? Volleyball. Basketball, maliga. Ayun, meron. Badminton. Ito, badminton expert eh. Ayun. Sa mga nanay, meron po bang lumaban sa inyo ng mga kabataan yung lumaban ng beauty pageant o yung mga ganun po ba? Mahjong. Scrabble. Chess. Yung mga ganun, chess. O ano, wrestling. Dapan. Ganyan. Si Kuya King, alam ko, ano yan, battle of the pace, suntukan kasi. Ilagay mo yung pressure dito. Sa mga nanay, meron po bang nagsiswimming? Alam nyo, kaya ko nakakalong yung survey na yan. Hindi naman para malaman kung ano yung lifestyle ng bawat isa. Kung ano yung mga kinalakihan natin. Pero ang topic kasi natin ngayon is related sa competition. Okay? Ngayon, ang question ko, bakit ba tayo nagko-compete? Kaya ba dito nagko-compete para matalo? Ayun, si Ma'am, nga pala, taekwondo eh. So, nagtuturo po ba kayo ng estudyante na ito gawin mo para matalo ka? So, hindi, di ba? Kasi ang lagi nating reason, kaya tayo nasa competition, para manalo. Okay? Ngayon, in every competition, meron tinatawag tayong goal. Sa basketball, ang goal ng basketball, kailangan makapuntos. Sa swimming, ang goal ng swimming, kailangan mauna. Sa taekwondo, ang goal ng taekwondo, palakasan, kung sino yung unang papagsak, di ba na, gano'n? Sa beauty pageant, ang goal ng beauty pageant, maging pinakamaganda sa gabi. Tapos naman sa mga competition naman ng patalinuhan, ang goal yung pinakamatalino, yung mga nanalo. So, pumapasok dito yung salitang goal. G-O-A-L. Ngayon kanina kasi, na-research ko yung word na goal kasi na-curious ako, ano ba yung meaning niya pagka sa dictionary, sa Wikipedia, sabi nito, pag sinabing goal, it is the person's ambition, aim, or desire to solve. Yung gusto mo puntahin ang tanong, take pa nito ng board, gusto mo sa wala naman, diba? Pero, sa goal daw, dapat kapag kami goal tayo, yung ginagawa natin, alay sa goal. Meron po ba rito nagka-aral ngayon ng engineering? Pero ang goal niya, maging magaling na nurse. O meron dito na gusto niya matulong magluto, pero pinag-aaralan niya ngayon, swimming. Parang hindi alay, no? So, pag sinabing goal, ambition mo, at yung ginagawa mo, according sa goal. Ang pag-uusapan kasi natin ngayon, kung hindi nyo natatanong, ang title ng pag-uusapan natin ngayon ay
life goal. The main goal of Christian life. Ayan. Life goal. The main goal of Christian life. Alam nyo kasi, sa Bible, merong sinasabi, ang una ko rito tungkol sa competition at sa goal na dapat meron tayo. Sige, buksan natin yung mga Bible natin. O actually, nakakas na rito, sabay niyo ako basahin. Sabi sa unang Korinto, chapter 9, verse 24 to 27. Verse 24. Alam ninyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakdong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Verse 25. Lahat ng maglalanong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Verse 26. Hindi ako tumatakbo na walang tutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. 27. Ngunit sinusupit ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Pakinggan natin ito upang pagkatapos ng mga pangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. So itong ano na to, itong verse na to, 1 Corinto 9 verse 24 to 27, ang sumulat niyan, si Apostle Pablo, Apostle Paul. Sinulat niya yan, nung pinapatukuyan niya, ay tungkol sa mga apostol, tungkol sa sarili niya, kung ano yung mga ginawa niya. Pero dyan sa last part na yan, ang buhay Kristiyano, kinumpara niya sa isang Olympics. Kaya tatanong ko kanina, sino ba dito yung nakatry na mag-compete sa sports o sa iba't ibang bagay? Ginawa ni Apostle Pablo, sabi niya sa verse 24, lahat daw ng kalahok sa paligsahan ng pagtakbo, tumatakbo lahat, pero isa lang ang mananalo. Isa lang yung magkakamit ng gantimpala. Ang pinatutukoy ito ni Apostol Pablo, yung Christian life o yung life natin, kinukumpara niya sa isang Olympics. Lahat tayo nandito, everyday meron tayong battle sa buhay. Meron tayong kinakalaban. Meron tayong competition. The question is ano yun? Tignan mo ang katabi mo. Hindi yan yung kalaban mo. Hindi yan yung competition mo. Alam nyo, everyday na life, meron laban, meron battle. At alam nyo kung sino yung kalaban? Si Satan. Yung devil. Pero yung devil na yun, si Satan, nagkakatawang trabaho. Nagkakatawang negosyo. Nagkakatawang health. Nagkakatawang financial problem. Kung hindi nyo mapansin, ang problema hindi natatapos eh. Lagi tayong may battle everyday. Kakabayad lang ang utang eh, kasakit na naman, kailangan mo magbayad. Kakagaling mo lang, may sumakit na naman sa'yo. Kakapatid mo lang, inis ka na naman, may nainis na naman sa'yo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung goal, yung buhay natin, merong competition. Pero ano nga ba goal ng buhay? Ano nga ba talaga yung life goal? Sabi sa verse 24, alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbo lahat. Ngunit isa lang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagputihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. So, ibig sabihin, ang pinaka-main goal, sinasabi ni Apostol Pablo sa verse 24, manalo ka sa laban mo. Tumatakbo ka, kailangan ikaw yung magkamit ng gantimpala. Tayo everyday, tumatakbo yung buhay natin. Meron tayong laban. Ang goal, isa sa life goal, manalo ka. Manalo ka sa kaaway mo. Sino kayo kaaway? Devil. Ang kaaway, si Satan. Ngayon, gusto ko lang kayo pa sa inyo, ang points kasi natin ngayon is an acronym of goal. Pero bago natin ito talakayin, alam niyo ba na kahit hindi ka Kristiyano, meron
at buhay na walang goal. Sabi nila, life without goal is tiring and chaotic. Ano mas Tagalog ng chaotic? Tinuro lang sa akin yun eh. Magulo daw, magulo. Okay? Tiring, nakakapagod. Bakit? Bakit kaya nakakapagod yung buhay na walang goal? Hindi mo alam bakit kanito ka bumabangon. Sino rin nagpa-Bible study? Nasa group. Para kanino mo yung ginagawa? Pag hindi mo alam yung goal, mapapagod ka. Sino rito nagtatrabaho? Ano yung goal? Di mo alam? Pagod ka lang. Sayang ka na mangyayari sa buhay mo. Sino rito nag-asawa? Ano yung goal mo? Hindi mo alam? Mapapagod ka, baka magka-problema ka pa. Alam yung nakakanda na sinabi sa akin, tumingi ako sa payo tungkol sa pag-aasawa o tungkol sa pagkikipagrelasyon. Pag ito maliligaw pa ang goal mo, pag-asawa. Hindi ka mo yung isang babae kasi gusto mo siya mapag-asawa. That's your goal. Pero pagka hindi yun yung goal mo, magkakaproblema ka lang. Umuulit ka, mahirap. Magulo, chaotic, tiring, nakakapagod. Bakit tayo nagkaaral? Ano bumagsak? Hindi, di ba? O wala kayong goal? Meron ba kayong goal? Bakit kayo kumuha ng ganitong course? O bakit kayo nag-aaral? Dapat meron, kasi kung wala, tayo na yung meron din po sa mga nanay, tatay. Ngayon, ito po yung comparison. The life with goal, may purpose, may eagerness. Bakit? Alam mo yung goal mo, nakapokus ka doon. Eager ka, at alam mo yung purpose na ginagawa ko kasi yun yung pangungkuman. But the question is, ano nga pa talaga yung life goal? Marami. Pag pinag-usapan natin yung mga goal ko, ang dami. Meron dito gusto lumapan. Gustong maging number 1. Meron dito gustong makatulong. Meron dito gustong gumanda, umugi ng sobra. Meron dito gustong makapagtapos yung anak. Meron dito gustong tumulong sa pamilya. Yun yung goal. Nagkakaisa tayo lahat yan. But the question, what is the main goal of Christian life? The main goal of Christian life is to be with Jesus at kalugan with Jesus. Bakit ano Bible study? Para kanino? Para sa akin? Para sa sarili mo? Para kay Lord? Bakit ka nandito? Para kay Jesus. Ngayon, kung yun talaga yung the main goal of life is Jesus. Now, kung Jesus is the main goal of life, bakit nandito tayo everyday, pero nagkakaproblema tayo? Bakit tayo lagi nandito, pero bakit hindi nagiging smooth ang buhay? Kasi nga, sabi sa verse 24, merong battle. Isang bagay na dapat natin makulawaan, point number 1, letter G. Grind to win. Grind to win, sabi sa verse 24. Meron akong kwento, pero medyo kasi boses ko ngayon. Simulan ko po, idadaan ko na lang sa video. So, meron na sa video na gusto ko panood. Actually, tungkol ito sa front, sa palaka. Pero, tignan natin kung ano yung makukuha natin sa kanya.
Sabi ng ibang palaka, negative. Hindi mo kaya, wala pa nakagawa sa atin. Sigawan sila na. Yung palaka pala, bingi. Pag-aakala niya na negative yung sinasabi sa kanya, pero dahil bingi siya, akala niya positive eh. Perspective niya positive. Nagawa niya. Yung pinakahuli, sabi doon, maging bingi ka sa negative thoughts kung gusto mong achieve yung goal. Now, if the main goal of Christian life, or the main goal of our life is Jesus, kailangan natin maging bingi sa negative. Ministry ako para kay Jesus, pero hindi ko nagugustuhan ng pangyayari. Still, Jesus, kailangan mo maging bingi sa negative. Nag-church plant ako para kay Jesus, pero ang dami nangyayari negative, ibig niya. Kasi the main goal is Jesus. Now, last Sunday, nagkaroon kami ng meeting sa DCM Ulilan. Patapos si Pastor din ng meeting. Ang gusto niya ibaba sa mga DCM is the concept of holiness. Ano kung bakit? Nararamdaman niya na ang mga DCM branches sobrang busy. May nag-church plan, may nagpapagaling po nagpo-focus sa pagpapagaling. Very good. May nag-celebrate, very good. Alam niyo kung ano nakakalimutan? Baka nakakalimutan na natin yung personal. Baka nakakalimutan natin yung mga sarili natin. Anong sarili? Share ka lang share sa iba. Pero iba na pala yung motive ko. Nag-ministry ka every Sunday dito ka. Pero hindi ka na pala nagkabasa ng Bible, hindi ka na pala nananalangin. Ano na ginagawa natin? Sino yung pa talaga yung main goal of life natin? Baka napakarami na natin ginagawa ngayon, pero kailangan natin tignan yung sarili natin kung personal, meron pa ba tayong maayos na relasyon sa Diyos? Every time na nag-browse ka, nakinig ka ng preaching, very good. Pag the main question is, meron na ba quiet time with God? Meron na ba personal time ulit na Bible at kausapin si Lord? Ako naniniwala ako na pagka nakinig ka ng maraming preacher, gagaling nun, na Pastor Bob, ang CCF, na Pastor Reggie ng Rainel, meron pa yung Pastor Stephen Prado, yung sikat sa TikTok ngayon, layo ko na nadalaman yun, gaganda ng mga mensahe nila. Pero alam nyo, ang pinaka-importante pa rin, quiet time with you and God, your personal time. Nagagawa po ba yun? O share ka na lang ng share na natututunan mo sa internet? Nananalangin ka po ba bago kumain? O pagka natutunan ka sa bata? Pinag-pray mo pa ba yung magulang ko? Yung mga kapatid ko na hindi mo makatid dito? Nagpapatawad ka pa ba? O puno-puno ka pa ng galit? Pero ang dami mong ginagawa sa church. Alam niyo bakit ang daming bumabagsak na Kristiyano? Alam ko, simulan sa pool, simulan noon, ngayon. Ang dami natin nababaltaan, Kristiyano na dahil sa kasalanan. Pastor, nagkamali. Matataas na leader, nagkamali. Bakit? Grind to win. Sabi sa verse 24, every day is a battle. Ang kalaban natin si Satan. Pero, hindi tayo nagka-grind to win. Ano nangyayari sa atin? Natatalo tayo. Hindi tayo nananalo. Ngayon, yung kanina, yung video na yun, illustration lang yun eh. Ang ginawa nung prank, kaya siya naka-achieve sa goal, kinalimutan niya lahat ng negative sa paligid, kundi focus ka sa goal. Huwag mo kakalimutan yung pamilya mo. Kasi may nagsabi sa social media, kalimutan mo na pati pamilya mo, basta focus ka sa goal. May nagsabi na gano'n. Pero, negative thoughts, kailangan yung negative na nangyayari sa paligid. Kasi bakit? The main goal is Jesus. At the end of the day, alam mo sabi sa Bible, kung mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang naliligtas. At the end of the day, kung tumanggap ka ngayon, tumanggap ka noong 2013, naglingkod ka ngayon noong 2010 hanggang 2023, at punaw, battle yan. At mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang naliligtas. Ang dami mga kapatid na tumalikod. Pero the question, bakit? Ang sabi, grind to win.
verse 25. Pwede mo ba kabalik sa verse 25? 1 Corinto chapter 9 verse 25. Sabi nito, kanina sa verse 24, kinumpir ni Pablo ang Christian life sa Olympics. Nakikipaglaban tayo, tumatakbo tayo para manalo. Pero para manalo ka, sabi sa verse 25, lahat ng manlalarang nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpala para dalian lamang. Ngunit ang gantimpala hinahanap natin ay panghabang panahon. Lahat ng manlalarang nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Kung lumalaban ka sa competition, kailangan may disiplina ka. Pinipili mo yung pagkain mo, nasa oras yung pagkain mo, nasa oras yung pagtulog mo, lagi ka nasa training. Hindi ka mananalo kung wala kang disiplina. Letter O, obtain the discipline. Kung gusto mo mag-grind to win, kung gusto mo manalo sa battle ng buhay mo, kailangan meron ng disiplina. At sa Kristiyano, ano ang ginagawa mo para magkaroon ka o para ma-obtain mo yung discipline? Ano? Basic. Lagi tayo babalik sa walang katapos ang basic na akalindi na, di ba? Pero, ginagawa mo ba? Yung disiplina na yun, ginagawa pa natin. Ang nakakalungkot kasi kayo, tingnan nyo meron lang nakita ko post sa yung Instagram o Facebook. Sabi nun, urgent need. Can we normalize being strict to the younger generation? Because the younger generation needs help. Pwede daw pa natin i-normalize sa mga bata ngayon na palaki, paghigpitan natin. Kasi kailangan nila ng tulong. Bakit? Sobrang luwag na ng mundo. Nasa internet na lahat ng kasalanan nasa internet. Napakadali na kumita ng pera ngayon. Alam mo yung mga 19 years old, milyonaryo na ngayon. Bakit? Lahat kaya na tayo digitally. Pagka nagkaroon ng interest, nagkakaroon ng pera. Ang daming application ngayon, ina-endorse sa mga vlogger, online casino, online bingo, online sabo, nandun lahat. Kaya, totoo yung tinasabi na sa panahon ngayon, kailangan ng tulong yung mga younger generation. Bakit? Pag nawalan sila ng disiplina, nawalan tayo ng disiplina, babagsak. Ganon din sa Kristiyano. Sabi dito sa verse 25, yung mananalo, lumalaban, na gusto manalo, may disiplina yan. At sabi pa rito, yung win, yung prize na gusto natin, hindi yung parang dalingan, yung panghabang buhay. Yun, Jesus, to be with Jesus, kalundan ni Jesus. Meron din ako sa video na gusto ko paroon, natatakan dito sa obtain ng discipline.
medyo maliit eh. Nagets niyo po ng video. It is a comparison ang tinatawag natin disiplina. Hindi ko alam kung ano yung basis doon. Pero sa pagkakaintindi ko, yung isa is Christian, isa hindi. O pwede natin sabihin both are Christian. Both are serving God. Both are in the church. Para sila ng lifestyle eh. Cycle na ginagawa parehas. Igising ng ganitong oras. Yung isa, ganito makain, yung isa, mag-pray muna bago kumain. Yung isa naman, meron tinacheck na to-do list. Yung isa naman, habang after kumain, sa cellphone na, Facebook na, social media na. Yung isa naman, sabay din sila mag-devotion, may quiet time. Kaso lang, yung isa, pag pinag-message na tropa, tigil, alis eh. Pero yung isa talagang may time. Nakita niyo sa video kanina, may time. Kahit ito matawag, devotion ako, teka lang na. It's my quiet time. Diba? Yung isa, matulog na maaga. Yung isa naman, nakahiga, pero magkakapat sa cellphone. Naging cycle. Yung isa, gano'n yung ginagawa. Yung isa, gano'n yung ginagawa. Yung ginagawa ng isang katawan, tumara pa eh. Yung isa parang healthy siya, may exercise pa. Pero at the end of the day, nagtagumpay yung isa. Ang sabi ng hindi disiplinado, sana kagaya niya ako nagtagumpay. Sabi ng hindi naging disiplinado nung nakita niya yung disiplinado, gumawa ko yung nagtagumpay, pinagpala ng Panginoon, or napunta sa Panginoon, sabi na sana, ganyan din ako. Titignan natin yung output eh. Bakit mayroong mga tao pinalulugan ni Lord? Bakit mayroong tao pinagpapala ni Lord? Bakit mayroong tao ginagamit ni Lord? Bakit ako hindi? The question is, kamusta yung obtain na disiplina? Ano ba disiplina? Bakit yung ministry hindi naman ako? Kamusta? Meron ba disiplina ang ginagawa? Bakit hindi kami makaahon sa ganitong problema? Yung pamilya ko hindi makaahon sa ganito. Is there any discipline na minimending natin at kinukumit natin sa Panginoon para yung main goal natin, ma-achieve natin? Ito, your main goal is Jesus. Ganun yung lifestyle mo, hindi mo makakakit si Jesus. Makatalo ka ng kaaway. Bakit? Wala, maling disiplina mo. Make sure na walang disiplina. At, guys, patawanin niyo ako. Kaya yan ang trend ko. Yan ang buhay ko. Sino rito hindi nakaabot ng gabi sa pag-cellphone? Check natin yung mga social media ng isa't isa. Kamusta yung mga pinapost nyo? Pero kung nito nagpapabad ng gabi para manalangin, pero pa rito nag-uusap-usap para lang kay Lord o nakahaluan ng iba? Ang tanong, meron ba rito nag-overnight para mag-don't watch? Yun lang ang purpose o meron pa iba? Yan na yung nangyari sa Kristiyano ngayon, nakakalungkot. Kaya nung binubuo ko itong mensahe na to, pinapanalangin ko sa Panginoon, Lord, pinintihan mo ako. Sabi ko, Lord, pinatama mo ako. Bakit? Ginagabi ako sa pagsiselfon minsan, tapos kapag doon, hindi ako nakapunta. Sabi ko, Jess, naman nagising. Bakit? Puyat ako eh. Sabi ko sa alam, patawanin niyo ako nasa intercession ako. Hindi ko yung nagawa. Yung disiplina na wala. Sa akin, inaabot ko. Kaya yung inuwag ko ngayon. Gusto mo madala sa Panginoon yung pamilya mo? Eh ano yung pinapakita mo sa bahay? May disiplina ka ba na pinapakita mo? Ito ang Panginoon. Ito ang natutunan sa church. Gusto mo magtagumpay sa buhay? Nag-iipon ka ba? Diba? So, yung gusto natin maging output, nasa ginagawa natin ngayon eh. Ang sabi ng
ng verse 25, yung tumatakbo na gusto manalo, mayroong disiplina. Mayroong ginagawa. Gusto mo lumalim sa Panginoon? Nanalangin. Nagbabasa ng Bible, umaaten. Nagpo-focus ng time. Ginagamit sa gawain. Hindi ngayon eh, kasi yun na yung mga ginagawa. But the question is, the personal. Kamusta yung personal na life mo? Ito ang pagiging Christian, nakikita yan pag wala ka nakakakita sa'yo. Pag wala ka sa church, pag ikaw lang mag-isa, ano yung ginagawa mo? Kamusta yung pag-iisip mo? Kamusta yung reaction mo? Pag may nakapalagin sa'yo, ano yung reaction mo? Pag meron kang hindi nagustuhan, ano yung reaction mo? And at the end of the day, what is the life goal? The main goal of Christian life is Jesus. Para natin makakita obtain the discipline. Kanina, yung mga video na yun, sobrang basic lang doon eh. Pero pag pinatawag natin, yun na talaga yung nangyayari, reality. Kaya ang daming Christian bumabagsak. Ayun yung nakakalunto. Daming trend sa Facebook, meron daw pastor, ganito, nagsak daw sa pagkakakalun niya, tapos may pinapatay pa na ganito. So, I don't know kung totoo yun, pero kung totoo man yun, nawalan siya ng disiplina, kaya natalo siya ng tao. Bakit? Everyday is a battle. Anong sabi ng Bible? Ang kaaway laging nakaabang. Parang leon. Di ba? Kaya wala kaya tayo ng Bible eh. Ang espiritu ay handa, ngunit ang laman ay mahina. Kaya manalangin kayo lagi. Kasi nga everyday is a battle. G. Try to win. O. Obtain the discipline. Yung disiplina. And letter A. Assurance. Sabi sa verse 26, assurance. Pwede mo pakibalik sa verse 26. Sabi sa Corinto, chapter 9, verse 26, hindi ako tumatakbo ng walang pagtutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Nakakatawa kasi ako dito eh. Nung iniisip ko kagabi, pag po ba nakapagsuntukan tayo sa hangin, mananalo ba tayo? May matatalo ba tayo? O kaya, parang ano yan eh. Sino ba rin yung galing basa? Ay, wala. Hindi, wala. Kasi sige, wala naman tayo basketball. Pero wala. Ano lang? Imagination lang. Moves lang. Tapos, pumasok. O kaya, gawin natin. Mag-badminton tayo. Girls, badminton tayo sa JCAS. Walang shuttlecock. Paano nakita? As ako mag-decision kung out na o hindi. Sino kaya mananalo? Ito. Pag ang nagiging Kristiyano natin, may ginagawa tayo, pero wala tayong goal. Para kang sumusuntok sa hangin. Eh, sinasabi nila ng tiring. Hindi ka mapapagod sumuntok ka sa hangin. Wala kang matatalo, suntok ka lang suntok. Pagod ka, ang gulo. Yun yung mahirap na dapat nating tignan. Yung ginagawa ko ba ngayon, sumusuntok pa ako sa hangin o according to my goal. O according to the main goal. Para kay Jesus, true. For God, through God. Para sa Kanya. Yung ginagawa ko ba ngayon, may assurance. Yung dapat natin i-check eh. Bakit? Kasi napakahalaga sa buhay natin na yung ginagalaw natin, merong patutunguhan. Alam mo, hindi masasayang. Kasi masasayang lahat pag wala kang goal. G, grind to win o obtain ng discipline. A, kailangan ng assurance. Sabi ni Pablo sa verse 26, hindi ako sumusuntok sa hangin. Pwede pakibalik po sa verse 26 ulit. Hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. So, yung para kayong buhay sa isang palisaran ng takbo, laging ang pagtakbo mayroong finish line. Pero pagka kumaliwa ka, wala mangyayari sa'yo, paikot-ikot ka. Hindi mo pinadaan yung goal, finish line. Sayang, mapapagod ka lang. Yun sana natin mangyayari.
sa mga Christian ngayon. GOA, letter L. Life that is qualified. Brothers and sisters, kung verse 27 yung pinaka-critical, no? Ito yung pinaka-dapat natin tandaan. Verse 27, paki-flash po. Ngunit, pakinggan po na lahat ha, ngunit, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Take note dito. Upang pagkatapos na mangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Sa ibang version, after kong mangaral sa iba, hindi ako itakwil. Alam niyo kung bakit? Meron darating, sabi sa Bible, darating ang time. Ang dami natin ginawa. Pero meron itatakwil. Sabi sa Matthew 7 verse 9, basahin ko sa Matthew 7. Hindi siya naka-flash na pero buksan natin sa Mateo 7, verse 21 to 23. Last Sunday, ito yung main verse ni Pastor. Last Sunday, kinasalahan ito ni Assistant Pastor. Nandiyan. Sabi rito, take note dito, napaka-importante verse ito sa Bible. Sabi nung iba, nagbasa ko, ito lang yung pinaka-nakatapak na verse ng New Testament. Sabi nito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ito sabi ng verse 27, verse 22, pagdating ng huling araw, marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa pangalan mo. Sabi nila kay Lord, at sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin mga mapaggawa ng masama. Ito, ang concept doon, sino ba yung nagpapalayas ng demonyo? Yung mga bagong member ba? Sino yung mga nangangaral? Sino dito yung sinasabi ng mga ginagamit? Yung mga nagpapagal sa Panginoon, sino yun? Mga leader, mga workers. Sa dapat ng BBS, yung mga kids teacher. Sa evangelism, yung mga evangelism worker, yung mga nag-share. Sa church, yung pastor, yung mga leader. Sa ushering, yung mga usher. Sa praise and worship, yung mga tumutulog dito. Tayo yun tayo yung sinasabi ko. Pero ano nakakalungkot, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala makakapagawa ng masama. Darating pala ang pagkakataon, ang dami mong ginagawa, pero hindi ka qualified. Nakatakot yun Bakit? Sa tagal ko, ako, 2013 na taon 2012. Dito ako 2012. 11 years. 11 years ako Christian. Ang dami pinag-aaral dito. At tayo na dali, sabihin sa akin, Lord, MJ, hindi kita nakikilala mapaggawa ka ng masama. Grabe. The question is, bakit may umahandog sa galong? Kasi yung goal, the main goal of life, yung life goal na si Jesus, hindi na naging sentro ng buhay mo. Nagsishare ka, baka mamaya para sa sarili mo na lang. Baka meron ka lang pinagkalaban. Sige, isipin nyo, kasi ako yung isip ko maging diskusyonan yan. Yung isip ko kasi, grabe to kasi, sabi ng Bible, nagreklamo sila kung ayaw sila mapasukin sa langit ni Lord. Nagpalayas lang ng demonyo. Ako, hindi mo pa nagagawa yun Siguro, masasabi ko lang na napakalaking credibility na tinanggap ko sa magiging preacher. Kasi I'm preaching the word of God in front of many Christian. Kailangan i-check ko yung sarili ko every time.
practice what I preach. Pero ito matitindi. Nagpalas ng demonyo. Meron parang may nag-prophecy. Nangaral. Pero alam paramihan dito, sineselebro pala, di ba, hindi pa na-engage sa mga ganong kabibigyan na ministry. Ako rin iba, hindi pa rin ako na-engage sa ganun. Kasi yung mga ministry na yun, bibigyan. Ibig sabihin, yung mga pumapasok doon, talagang nag-aaral, experience, ready yung puso. Pagka Bible said, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Hindi kayo qualified. Sabi sa verse 27, kaya niya sinusupil, sabi ni Pablo, kaya ako sinusupil yung sarili ko, pinahihirapan ko yung sarili ko, dahil baka after ko mangaral sa iba, ako yung itakwil. Tingnan nyo, si Pablo, aware siya na pwede mangyari yun. After kong gamitin sa iba, baka ako naman ang itakwil. After kong tumutog dito, ako pala yung itatakwil. After kong magturo doon, ako pala yung itatakwil. After kong mag-preach dito, hindi pala ako nakikilala ni Lord. Bakit? Kasi gumagawa ako ng masama. At the end of the day, ano ba sila ng buhay? Goal. Jesus. Ano yung gagawin mo? Para kay Jesus. May ginagawa ka ngayon para kay Jesus. Kung para si Jesus, kung si Jesus ang main goal natin, at kanya tayo nakasentro, lahat ang gagawin natin para kay Jesus, hindi para sa sarili mo. Lagi mo i-check kung ano yung motive mo. Lagi mo i-check yung sarili mo. Lagi mo i-check yung disiplina na ginagawa mo. Meron po akong gustong video na gusto kong panood. Last na to. Pero bago natin i-play yan, alam mo kasi ang struggle natin ngayon, youth, parents, sa mga nag-asawa, wala pang anak, sa mga nagpaplano ng mag-asawa, para sa mga bata, lalaki at babae. Ang pinaka-struggle natin ngayon, meron tayong mga dinadalang problema. Kaya tayo minsan nahihirapan makipaglaban everyday. Totoo to. Pero madaling sabihin yan, kasi ganito eh. Nangihina ako ngayon dahil ganito yung nakakalasan ko eh. Hindi ako makakuha ng affection. Nagkikansita. Ay, mahirap talaga yan. FJ, nahihirapan ako mag-focus. Paano ko attend sa atin? Wala kami makain. FJ, paano ko pagpagamit sa Panginoon? Meron akong karamdaman. Hirap. Hirap, di ba? Ang tagal ko nangangarap, pero hindi binibigay. Nahihirapan ako ilipang yung sarili ko. Sa pagtakbo natin sa buhay, ang dami nangyayari negative. At yun yung magpapahirap sa atin. Pero alam niyo ba, kung sino yung kailangan mo lapitan at hindi ng tulong, sigurado kong tulong sa'yo. Panawalan natin yung video na ito. Tatakbo siya. Hindi ko alam na reason, bakit siya nagkaroon ng problema in the middle of this competition. Sa gitna ng laban, naghihina. Pero sino tumulong sa akin para makatapos sa tulong, sa Christian? Yung tatay. The father. Naiintindihan ko ang buhay. Napakahirap talaga. Ako, experience ko yan. Puno ako ng pressure sa buhay. Hindi lahat nag-aalay. Agad na nga, yung nakitapan ko, wala lang dito. Pero yung mga kapatid ko lang dito. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, nililinaw niya sa akin lagi na the main goal of my life, si Jesus. Alam mo may ang dami nagdadaanan. Minsan, dumating sa point na naisip ko, I don't want to be leader anymore in this church o sa church. Kinikusyon ko rin yung sarili ko, credible pa talaga ako. Karapat-dapat pa talaga ako. Ako pa talaga yung nilalaan. Last week ako dapat yung nandito. Nag-preach. Pero na-skip, kakatanong ko sa sarili ko. Hirap na
hirap ako sa laban ng buhay. Hirap ako sa laban ng kalaban ng katawan. Bakit? Lagi kong chinecheck yung sarili mo, pero ako nababalita. May mga problema na dumating noong mga nakaraan na naging active ako na hindi ako gumawa ng tama, hindi ako naisip ng tama. At yun ang hinihingi ko ng tawad sa Panginoon. Pero alam nyo, at the end of the day, kahit nagkamali ka, nalaglag ka sa kasalanan, nagkamali ka, nagkaroon ka ng kahihiyan, hindi naman yung mahalaga eh. Kasi at the end of the day, the main goal of life is Jesus. It's between you and Jesus. Kung nahihirapan ka, lakasin ito ka sa iba, hindi yun eh. It's between you and the Lord. Sabi sa Matthew 7, sasabihin ng Panginoon, papasok lamang sa kaya ng langit, ay sumusunod sa kanyang kalooban. Bakit? At the end of the day, ang importante, the main goal, Jesus. Pwede mo naman tayo. Napaka naman praise and worship team. Kapit ko kanina, ilang beses na yung play sa church, pero by this time, iba yung kurong na sa akin dahil na-imagine ko yung sarili ko doon sa tumatakbo na nadadapa. Alam mo ba yung representation ng pagkadapa sa pagtakbo? Nagkamali ka sa buhay. Nagkamali ka ng desisyon. Nagkasala ka. Bumagsak ka. Nawalan ka. Nagalit ka. Nahirapan ka. Pero at the end of the day, pag nakakaranas ka ng problema na gano'n, naman nagkamali ka sa buhay. Nagkasala ka. O ano pa man ang pahirap sa'yo. At the end of the day, isa lang talaga yung tutulong sa'yo eh. At lagi ka matandaan na meron at meron tutulong sa'yo, kaya hindi ka napapawalan. It's the power, it's God. Kasi, ngayon, tinignan mo yung problem ng church. Bumababa yung kalitan natin. Kaya nakapansin yun. Nakatotohanan. Dati, hindi pwedeng mag-ministry na walang devotion. Pero ngayon, yung mga nag-ministry natin, nag-check pa natin kung nagbabasa ng Bible na. Nakakalawang sabihin na churches, mababa na nilipilip yan. Napakaluwag na natin ngayon. Kung na point, napaka yung main goal, yung disiplina, wala na. Kaya ang pinakamasakit na nangyayari, mga Christian, wala na sa kasalanan. Yung mga Christian na pupunta sa ibang paniniwala. Mayroong ibang Christian na nagkakawat ng watak. Mayroong sa mga churches na nagkakaway-away. Mayroong sa mga churches na hihirapan, nagkakasakit. Bakit? Ang sabi ng Bible. Kaya kayo, mga nagkakasakit, sabi